Praise the Lord that hindi ako makapaniwala na nandito ako sa inyong harapan. Actually, I asked the Lord, sabi ko, Lord, tama na itong ginagawa mo sa akin. Pinapalakas ko ang aking mga kapatid. At the same time, pinapalakas ko rin ang church sa pamagitan mo. Akala ko dun lang. Tapos sabi ko, Lord, tama na yung yung mag-evangelize ako. Diyan ako magaling dun sa evangelism, sabi ko. Actually, this is my second time na humarap sa maraming tao. Last time, that was 1990. Natatandaan ko pa yun. After the big earthquake sa atin. Nag-guest speaker ako dun sa isang, sa amin, dun sa graduation. That time, iba yung spirito ang dala ko. Malakas ang konting loob, malakas ang loob ko. But now, this is my second time na humarap ako sa inyo. I believe ang nagdala sa akin dito ay ang Panginoong Yesus. Iba ang spirito niya na ipinagkaloob ngayon. Sabi ko rin sa Panginoon, hindi naman ako magaling na magsalita. Bulol ako. Minsan, kinakantsawan ako, bulol daw ako. Malapad ang dila ko. Pero walang exempted sa Panginoon kung gusto niyang tumayo dito sa harapan. Alam niyo po, matagal na akong urong sulong para, alam ko marami po ang nag-aabang sa akin na tumayo rito. Sabi nila, Kuya Derek, kailan ka tatayo? Hindi ko nang pwedeng pangunahan ng tatayo ko rito sa sarili ko lang. Hindi. There is a time na tatayo ka talaga. Alam niyo po, 6 months ko nang piniprepare itong mensahe kong ito. Urong sulong ako, sabi nga ni Kuya, ni Pastorelli, tatayo ka na ba? Hindi nangyayari. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi sa sarili ko, nung binles ako na bilang pastor, pastor na ba ako? Sarili ko, parang napakadali, pastor na ba ako? Sabi ng isang nagbubulong, hindi mo kaya yan. Hindi ka pastor. Sabi niya, magaling ka sa ganyan dito sa mga evangelism. Pero yung pastor, mabigat, sabi niya. Pero ang pinakinggan ko ang Diyos. Kaya narito ako sa inyong harapan. Hallelujah. Actually po, kontento sana ako dito sa mga binibigay ko sa inyo mga revelation, pero hindi pala sapat yun. Nais ng Lord tumayo. This is the time na, nung tumayo ko rito, nawala naman yung taga Dubai. Diba? Timing po ang pagtayo ko rito. Bakit? Alam nyo? Kasi yung pinag-aralan natin nung nakaraan, ito rin. Sequence yung binibigay ng Panginoon sa atin. Maaari po yung natin ngayon, yung topic natin ngayon. Maaari po sa inyo rito na marami nang naka-experience kung paano ma-invite yung mga invitations, di ba? Merong nag-invite sa inyo. Minsan may nagpapadala ng mga card na you are invited to attend birthday party, di ba? Mga kasal, mga hindi man pati sa trabaho, minsan conference, na-invite kayo. But, sa atin mostly, hindi ka na excited eh. Lalong-lalo na pagka kasal, pagka house blessings, mga birthday. Hindi na sa atin to, hindi ka na excited eh. Wala nang excitement eh. Or wala nang challenge. Dahil alam mo, ang pupuntahan mo, merong pagkain. Lalong-lalo na, baboy. Di ba? Hindi na common na sa atin to eh. Di ba? Common na sa atin to. Pero, mata-challenge ka kung halimbawa na-invite ka dun sa party na ang kakainin mo ay mga exotic foods. Doon, maaaring mata-challenge ka. Pero kakain ka na sa lagubang, hindi ka naman kumakain dati. Oh. Di ba? But, when there's something invited you,
Meron kang free will, di ba? Pwede mong, ano ito pwede kang hindi mag-attend dun sa parting yon sa may mga kadahilanan. So, may free will ka upang i-reject mo or i-accept mo yung invitation na yon. Even in the Bible, marami pong mga invitation na nakasulat. Marami po. Gaya po ng invitation to salvation. Di ba? All of us, kailangan natin itong invitation na ito. Kung mababasa yung Romans 23, sabi niya, sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. This is the invitation of salvation. At lahat kailangan i-accept natin to. Walang exempted. Walang mga ibang lahi. Kumbaga, Pilipino lang ba ang dapat mag-accept nito? No. Everybody. Walang exempted. Kailangan i-accept natin to. Because this is the salvation. Pangalawa, meron pong mga invitation to find comfort. Di ba? Kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, may mababasa ka. Ilan lang ito, yung Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kapag kayo'y napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasensya na po kayo, kapampangan po ako. Kung hindi nyo maintindihan, pakitranslate na po doon sa mga kapampangan. So, meron din mga invitation, yung to pray in times of need. Yung kailangan natin, di ba? Marami po rito. Kaso, nasa sa atin yon kung yung invitation na yon tatanggapin mo o hindi. May free will po tayo. Hindi po persahan ito. But, required po ng Panginoon na dapat ang invitation na ito ay tanggapin natin sa buhay natin. Dahil ito ang nagpapalakas sa atin bilang isang Kristiyano. So, ang napili pong topic dito na binigay ng Panginoon, noong past 6 months, sabi ko, Lord, ano ba ito? Timing talaga. Ito po ay makikita po natin sa Mark 8:34. Pamilya na po sa inyo ito. Ang sabi sa Mark 8:34, kung ibig niyo naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, this passage is this is an invitation. Ginawa ko itong a great challenging invitation. Dito matcha-challenge ka kapag inaccept mo ang invitation na ito. This invitation is about discipleship. It is about to count the cost. And it is about to suffering, deprivation, and even martyrdom. Matcha-challenge ka talaga dito. Dito mo makikita kung paano lalakad ka sa Panginoon. Alam niyo po, yung discipleship, ang ano ng iba, ay, parang mahirap, disipulos. Di ba? Ang akala natin, pag sumunod tayo sa Panginoon, na maging disipulo niya, kailangan gawin mo kung ano yung nagawa ng mga apostolis niya. Di ba? Mahirap. Nasa isip natin yun, di ba? Pero hindi natin alam. Ang discipleship ay yung kung paano ka sumunod sa Panginoon. Inalin tulad ko ito sa isang sundalo. Kinakailangan sa isang sundalo, hindi ka magiging sundalo sa isang Bravo company kung hindi ka enlisted. Kailangan paano ka muna? Pa-enlist ka muna. After that, mag-aral ka, mag-train ka. Di ba? Hindi ka pwedeng sumugod sa gera na wala kang alam.
At saka hindi ka kilala ng ano mo, ng general mo, kailangan nakalista ka. Di ba? To follow the general. So kinakailangan, enlisted ka, tapos at the same time, mag-training ka bago ka sumabak sa gera. At the same time, kinakailangan yung mga rules, mga laws sa isang soldier, kailangan sundin mo yon. Dahil ito yung minsan, ang isang sundalo kung wala siyang kaalaman, napapahamak siya. Dahil hindi dun sumusunod, dun sa pinag-training niya. So, ganun din sa sa pagsunod sa Panginoon. Ngayon, ano ba talaga itong great challenging invitation na ito na pag-aaralan natin? Unang-una, yung a challenge to forget yourself. Yan po. Ang sabi, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Let's deny yourself. Ano po ibig sabihin ng deny himself? Deny himself means renounce all self-dependence or self-interest which are contrary to God. Dapat, limutin natin yung mga pansarili nating kakayahan o yung pagsisikap natin. Huwag tayong umasa doon sa pagsisikap natin. Pangalawa, yung pansariling hangarin. Huwag tayong manangan. Kung tayo mananangan sa mga nabanggit ko, hindi mo pwedeng limutin ang iyong sarili. Kasi iba eh. Pag sinabing limutin mo yung sarili, marami ang ginagawa ng tao sa paglimot sa sarili, di ba? Ang iba, para malimot ang problema niya, anong gagawin niya? Di ba? Pupunta siya kung saan, malilimutan nga yung problema niya, pero kinabukasan, nandyan na naman yan. To deny yourself means to say no to yourself, but yes to God. Amen? To deny yourself means that through an act of love, surrender, and humbly submit your will to God instead of doing your own will. Sa magitan ng paglimot mo sa sarili, kailangan may pag-ibig ka. Kung wala kang pag-ibig sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo, hindi mo magagawa na limutin ang mga bagay na dapat limutin sa iyong sarili. Kinakailangan isuko mo ang iyong pansarili mong hangarin, yung nasabi ko kanina. Salip, sundin mo ang Diyos kung ano ang hangarin niya sa iyo. Kaso tayo, mapilit eh. Minsan pinipilit natin ang gusto natin eh. Kaya tayo napapahamak. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa iyo. We cannot deny ourselves if we don't have a relationship to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hindi mo malilimutan kung ano yung mga bagay na dapat malimutin sa sarili mo kung wala si Kristo sa buhay mo. Maaring makakalimutan mo yun. Okay. Malilimutan ko. Sabihin mo, malilimutan ko. Di ba, nung high school pa tayo or anong year yun, yung mga, pag gumagawa tayo ng New Year's resolution, mga team book, yung mga ano nun. So, ano ba yun? Minsan, di ba, sinusulat mo, hindi na ako magmumura, hindi na ako mangungupit. Nakalagay yun eh. So, after that, oras lang o araw lang nakalipas, nandyan na naman yan. Hindi nawawala. Kaya sabi ko, kung wala si Kristo sa puso natin, kung hindi mo tinanggap, wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo malilimutan ang mga bagay na yon. Ngayon, ano ba yung dapat nating limutin sa ating sarili? Marami.
Hanggang ngayon ba ay marami na dapat nating kalimutan upang makasunod sa Diyos? Unang-una, we have to deny ourselves. Kung sino ka? Sino ka ba nung wala ka pang relasyon sa Diyos? Di ba ikaw ang hari sa sarili mo? Ikaw ang hari dun sa puso mo. Walang puwang ang Diyos, kaya hindi mo ma-deny yung sarili mo. Doon sa Ephesians 4:22-24, ang sabi, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang iyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at isip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kararawan ng Diyos. At nahahayag sa makatuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Iwanan ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Ano ba yung dati nating pamumuhay nung wala pa tayo kay Kristo? Ano ba yung dati nating pagkatao? Tahimik ka. Unang-una, yung mga common things na pag-ugali natin. Yung pride. Lagi natin pinag-uusapan yung pride. Di ba? Gusto mo, lagi kang mataas. Ayaw mong bumaba. Kahit na ikaw na may kasalanan, gusto mo, siya pa ang lumapit sa'yo upang humingi ng tawad. Tama ba yun? Nagkasala ka na nga, tapos gusto mo siya humingi ng tawad, wala naman siyang kasalanan. Pangalawa, yung pagkainggit, envy. Yan, madalas. Yan ang madalas na ginagamit ng kaaway natin, ng dyablo. Lalong-lalo na kahit Kristiyano ka na, yan din ang ginagamit niya. Makita mo lang na maganda yung makeup niya, nainggit ka na. Di ba? Gusto mo, mas higitan mo pa yon. Sabi mo sa anak mo, higitan mo pa yan, dagdagan mo pa. Tatalbugan. Pangalawa, makita mo na maganda yung earring niya, gusto mo, malaki yung hanggang dito. Dahil gusto mo, hinggitin mo siya. Ano nangyayari yan? Marami, hindi lang dito sa church na ito. Sa ibang church, nangyayari dito. Kahit nung una pa, the Book of Acts, nangyayari din. Tapos yung sensitive feeling. Yung ano ba yung pusong bato? Ay, hindi ba yan? Ano yan? Pusong mamon. Di ba? Hindi ka lang nabati ni pastor. Nagdamdam na. Parang, suplado si pastor. Pangalawang beses, hindi ka rin nabate. Lalo kang nagdamdam. Pangatlo, hindi mo na makikita yun. Dahil suplado si pastor eh. Hindi ako nakamayan. Alam niyo kapatid, napakasimple na ginagamit ng dyablo. Ang gawin mo, kung hindi ka nakakamayan, puntahan mo si pastor, kamayan mo. Para ang dyablo na yan ay umalis sa'yo. Yun ang dapat nating gawin. Napakasimple ginagamit ng dyablo upang hindi ka na makapunta dito sa church na yan. Gawin mo ang nararapat kung paano mo paalisin ang dyablo sa likuran mo na laging sumisitsit. Pangalawa, eto madalas, chismis, gossip. Natawa si Inesya. Hindi naman masama yung nakikinig ka. Hindi naman masama yun eh. Ang masama, nakinig ka, tinransfer mo sa kabila. Maaring ikaw, narinig mo, pwede mo silang pagsabihan. Di ba, dati-dati, nung wala ka kay Kristo, kasama ka lumalakad sa daan hanggang sa dulo ng iyong baryo, nakikipagchismisan. Ngayon, hanggang ngayon, kahit na Kristiyano ka, dala-dala mo pa rin ito. Mahirap. Paano tayo susunod sa Diyos? Paano tayo lalago kung tayo ay magsisiraan? Paano lalago ang church na ito kung tayo ay magkakagatan? So, kinakailangan tanggalin natin ang mga bagay na yon. Ito yung mga hadlang kung bakit hindi tayo nagiging mature. Even nandito ka na sa
tumutugtog ka na, pero nandyan pa rin yan. Wala akong pinapatamaan dito. This is the Word of God. Kung tinamaan ka, magpasalamat ka dahil ang Diyos nire-restore ang mga bagay na ito sa inyo. Hallelujah. Pangalawa, we have to deny our past experience. Meron tayong mga past experience. Yung minsan mga traumatic experience. Yung bang na-trauma ka, maliit ka pa lang, na-trauma ka na. Maaaring namolesta ka, na-abuse ka nung bata ka pa. Pero hanggang ngayon, Kristiyano ka na, nandiyan pa rin yan. Dala-dala mo. Dahil dun sa hatred sa puso mo. Pangalawa, yung suffering experience. Yung bang, nung bata ka, pagka nanonood tayo ng bata pa siya, pinaparusahan na siya dahil wala na siyang mga magulang, pinahihirapan siya. Ngayon, minamaltrato siya, yung nag-alaga sa kanya. Ito, dala-dala mo pa yun. Kahit Kristiyano ka na, napakahirap na bitawan sa puso mo. Alam niyo po, kailangan nyo deliverance. Meron po tayong pastor, kung nais nyo po na mawala ang mga bagay na yan. Meron po tayong mga pastor. Iano mo, huwag kang mahiya. Siya'y gagamitin ng Panginoon sa iyo upang mawala ang mga bagay nito sa iyong puso. We have to deny ourselves, our old beliefs, yun. Minsan yung mga paniniwala natin nung nakarang mga hindi pa tayo Kristiyano. Di ba sabi, dito ako mamamatay, dito ako nakakilala, dito rin ako mamamatay. Sa paniniwalang yon. Alam niyo po, may mga bagong Kristiyano na minsan paurong-sulong siya. Ibig sabihin, in and off sa pananambahan. Kasi may problema. Ang kalaban niya yung family niya. Dahil sabi niya, nag-iba ka na ng reliyon mo. Dahil dito na nakakawa yung isang kapatid, nag-iisip siya ngayon. Anong pipiliin niya? Yung paniniwala na dati niyang paniniwala o itong paniniwala niya ngayon nung tumanggap siya sa Panginoon. Nahihirapan siyang mamili ngayon. Dahil kung pinili niya itong paniniwala niya ngayon, maaaring itakwil siya ng kanyang mga magulang, ng kanyang pamilya. Kaya nakakalungkot isipin po, minsan hindi mo na makita ang isang kapatid na yon. Dahil mas pinili niya yung manatili siya dun sa, kasi ang doon, pinoprotektahan niya ang sarili niya, baka itakwil siya ng kanyang mga magulang. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, sa Leviticus 19:31, huwag kayong sasangguni sa mga manghula at mga espiritista, kaya ituring ninyong marumi pag sumangguni sa kanila. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos. Ano niyo po, ito po yung old tradition natin Di ba? Nilagnat lang yung anak mo, sinong pupuntahan mo? Yung nakatali rito. Ano ba yun? Si Mang Kepweng. Ay, hindi yun, Sa Angeles po yun. Di ba? Meron ka naman pera na instead na dali mo sa doktor, dinadala mo doon sa albularyo. Sabi niya, huwag kayong sasangguni sa mga manghuwala o espiritista. Maliwanag po yun sa Leviticus. Tapos, yung mga pamahihin, di ba? Maraming pamahihin na sinusunod pa natin. Hanggang ngayon, kahit Kristiyano ka na, sinusunod mo pa yun.
Yung manghuhula, meron pa bang nagpapahula rito? Kung sino yung magiging mapapangasawa niya? Tumatawa si Irene. Di ba? May sinisista. Hindi, biro lang. Yung pong mga agimat. Meron pa ba tayong mga agimat dito? Yung malaking ano rito na para sa kidlat? Pambala. Oo. Alam niyo po, naranasan ko rin itong agimat na ito eh. Nung wala pa ako sa Panginoon, binata pa ako noon. There is a prayer na susundin mo. Magagawa mo yung bubog, kakainin mo. Naranasan ko po yun. Meron silang prayer. Hindi ko pinapakita sa magulang ko dahil pagagalitan ako noon eh. Eh yun lang merong nabasag na tatapon na eh. Pero hindi ko nilulunok. Mamamatay ko pag nilunok ko yun. Inaano ko lang, parang chewing gum lang. Pinapakita ko na kaya ko. Kasi meron pong, sa kapitbahay namin, merong, hindi ko nasasabihin kung taga saan siya, nakitira siya doon sa hipag niya. Ngayon, naging barkada ko yun. Meron siyang, nakita ko, ginaganon niya yung paano mo nagagawa yan? Ito, binigyan ako ng prayer. Alam ko, Latin yun o Chinese o hindi ko eh. Pero pag nun, hindi ako nasusugatan. Yun, ang kamalian ko noon. Na ngayon, nakakilala ko kay Kristo. Mali yun. Pero, humingi na ako ng tawad sa Diyos sa mga bagay na nagawa kong yun. Mga kapatid, huwag na nating balikan yung mga dati nating mga ginagawa na taliwas sa gusto ng Panginoon. Alam po, sa John 8:32, sabi rito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Ano ba yung katotohanan? Ito yun. Pinalaya na tayo. Ito yung katotohanan. Huwag na natin balikan yun. Kaya yun yung nagiging hadlang kung bakit hindi tayo nagiging mature na Kristiyano. Iniisip mo, maliit na bagay lang yan. Pero yung maliit na bagay na yan, siya ang nagiging hadlang kung bakit hindi ka nakakasunod sa Panginoon. Kaya kailangan, limutin na natin ang mga bagay na yon. Amen? So we should deny all kinds of this wrong attitude, beliefs, so that we can follow our Lord Jesus Christ and to become His disciple. Ang sabi dun 2 Corinthians 5:17, ano po? Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. So, ibig sabihin, when you receive our Jesus Christ in your heart, binago na yan eh. Pero hindi, minsan, kahit na matagal na siyang Kristiyano, hindi nababago, totally na nababago. Ibig sabihin, 75%, kailangan 100% nabago ka. Although, minsan, nagkakaroon ka ng pagkakamali, kailangan yung pagkakamaling yun sa susunod, huwag mo nang gawin. Hindi naman na one time na tinanggap mong Panginoon, banal ka na. Nakaporma ka, may dala-dala kang Hindi. By the grace of God, glory to glory, babaguhin ka ng Panginoon. Denying yourself is not easy challenge to accept. Bakit? Napakahirap, di ba? Yung paglimot mo sa sarili mo, yung mga dati mong pag-ugali. Kasi minsan, we are prone to look up for a number one. Gusto natin, lagi tayong number one. Sa mga magsing irog, yung mga
Bago sila pakasal, sabi niya ng lalaki, sige, ikaw ang number 1 sa puso ko. Tapos yung babae, sige, ikaw naman ang number 1 sa puso ko. Nung magkasawa sila, si babae nakita yung lalaki, nakipag-usap sa kapitbahay. Galit na galit nung umuwi yung lalaki, galit na galit yung babae. Kasi, inano niya sa puso niya na siya ay number 1. Masasaktan ka kung ginawa mong number 1, yung kasintahan mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, dito sa puso mo. Masasaktan ka. Huwag mong sabihin hindi ka masasaktan. Pero kung ginawa mo number 1 sa puso mo, si Kristo, masasaktan ka, subalit hindi mananatili yung sakit na yon. Ang Diyos mismo ang magtatanggal na yon. Amen? Pangalawa, yung family. Madalas, inuuna natin yung pamilya natin. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan nyo ng pamilya yun. Hindi. Kasi alam mo po, kapag number 1 sa puso mo, yung family, lalo ka masasaktan. Bakit? Kasi ginawa mo number 1 eh. Ginawa mo number 1 yung asawa mo, ginawa mo number 1 yung anak mo. Kapag nawala sa miyembro ng isang pamilya mo o namatayan sa isang miyembro ng pamilya mo, hindi ka ba masasaktan? Masasaktan ka. Dahil labis ang iyong pagmamahal doon sa pamilya mo. Imbes na mahalin mo ang Diyos sa puso mo, number 1 sa puso mo, ginawa mo siyang number 2. Kaya ngayon, kapag nawala sa isang miyembro na yung pamilya mo, hindi mo matanggap. Yung paglilingkod mo sa Diyos, wala na. Gusto mo pa nga, sumabay na doon eh. Di ba? Minsan, pag nililibing, sama na ako. Di ba? Tapos pagka naman yung isang tao, sige, sasama ka na. Hindi, wag. Sa amin po, meron ng ganun eh. Pagka may namatay, laging nahimatay eh. Lagi na lang. Parang shooting na lang eh, nangyayari. Pero, kung ginawa mo number 1 ang Panginoong Yesus, hindi ka masasaktan. Kasi alam niyo po, yung pamilya natin, binigay lang sa atin ng Diyos yan. Pinahiram lang ng Diyos yan sa atin upang tayo mabuhay na masaya. Ano sabi ng Panginoon doon sa Matthew? Ang umiibig sa sama o ina na higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Di ba? So, wag natin pakamahalin yung pamilya natin na mas higit pa sa Diyos. Gawin mo lang. Hindi ko naman sabihin na kalimutan mo na yung pamilya mo. Hindi. Mahalin mo ang Diyos mo. Yun po minsan sa trabaho natin. Gusto natin maging number 1 tayo. Para bang yung pansinin. Minsan gusto natin na ma-achieve yung mataas na posisyon. Hook or by crook, ginagawa natin. Pinapatay mo ang oras mo sa pagtatrabaho upang ma-achieve yung gusto mo. Hindi po masama yung mangarap ka ng mas mataas na posisyon. Ang masama doon, binuhos mo ang iyong panahon sa pagtatrabaho upang makamtan mo lang yung posisyon na yon. Kinalimutan mo na ang mga bagay dapat na ibigay sa Diyos. Ang oras mo. Huwag po tayong magtaka. Kahit nung panahon na nandito sa lupa ang ating Panginoong Yesus, kung babasahin yung Mark 10:35-38, si Santiago at Juan, sinong nakakaano to? Yung kahilingan ni na Santiago.
at 1 ni John. Di ba sabi niya, Panginoon, meron po sana kaming sasabihin sa iyo. Ano yun? Sabi ng Panginoong Yesus. Sana makaupo kami, nakasama ka doon sa kaharian ng langit. Ano sabi ng Panginoon Yesus? Hindi nyo nalalaman yung sinasabi nyo. Biruin mo, nasa lupa pa. Pinag-uusapan na yung doon nasa langit. Meron din tayo eh. Minsan, gusto nating umangat kahit sa anumang paraan. Makamtan lang natin yung gusto natin. We have to surrender all these things to our Lord Jesus Christ. Hindi ka makasunod kung hindi mo kakalimutin ang mga bagay na ito. Ngayon, kinakailangan, ang pagiging disipulo, kailangan, pag tinawag ka, si Kristo dapat ang nandito sa puso mo. Hindi pwedeng kalahati lang. Parang upuan eh. Nakaupo kayo. Nung tinanggap ang Panginoong Yesus, ramdam mo nakaupo kang ganyan. Si Kristo nakaupo, full na gano'n. Ngayon, nasa labas ka. Ngayon, nagka-problema, or masaya ka, minsan, ginagano mo ang Panginoong Yesus. Kalahati ng puwit mo, nandun sa upuan, ang kalahati, si Kristo. Minsan, wala nang upuan ang Diyos. Ikaw na ang nakaupo. Kapag may dumating na problema, aalis ka uli. Lord, ikaw na umupo. Diba? Ganun tayo. Minsan. O madalas. Kinakailangan si Kristo nakaupo dito sa puso mo. Hindi ikaw. Tahimik ka. Amen? Anong sabi sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon. Huwag mong unahin ang mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi ka makakasunod kung unahin mo yung mga bagay dito sa sanlibutan. At kinakailangan din siyang hari sa puso mo. Ngayon, who is the throne of your life? Sino ba yung nakaupo ngayon dito sa puso mo? Maari ngayon, si Christ ang nakaupo. Diba? Nandito tayo eh. Si Kristo nakaupo dahil nakikinig kayo. Maliban na lang kung yung utak mo nandun sa kabila ang nakaupo. Iba. How much more kung paglabas mo? 100% ba nakaupo ang Panginoon dito sa puso mo? O iba yung nakaupo? Who has first place? Yung sarili mo o yung Savior mo? Si Kristo. Dapat si Kristo. Huwag yung sarili mo. Hindi ka makakasunod sa Panginoon hanggat hindi tinatanggal o nililimot ang mga bagay na ito. So, yung pong pangalawang tatalakay natin, yung a challenge to full surrender. Sabi, let him take up his cross. Many people interpret cross as some burden they must carry in their lives. Di ba, inisip natin, pag sinabing take up his cross, ano yun eh? Mga burden na iniisip natin, mga kahirapan. When Jesus carried his cross up Golgotha to be crucified,
No one was thinking of the cross as symbolic of a burden to carry. To a person in the first century, the cross meant one thing and one thing only: death by the most painful and humiliating means human beings could develop. Ito po yun. Nung dala-dala po ng ating Panginoong Yesus yung cross niya to be crucified doon sa bundok ng Golgotha, wala isa man na nag-isip na ang symbolic ng cross na yan ay isang burden. Isa lang iniisip nila. Yun ay yung pagkamatay doon sa krus at doon ang paghihirap. Hindi na iniisip yung burden eh. Ang isipan nila yung mamamatay siya doon. Mahihirapan siya doon, pahihirapan siya. Alam niyo po, noong panahon ng mga Romans, kapag ang isang tao ay nagkasala, convicted na, pinapapasan yung krus na yan hanggang sa i-crucify doon. Alam niyo po, kung ikaw ay nagkasala at pinako doon sa krus na yon, ibig sabihin, masama ka. Masamang tao ka. So ginawa ng Panginoong Yesus bilang ehemplo na pasanin natin ang ating krus. Hindi. Minsan literal ang ginawa ng tao. Pinasan niya yung krus, hindi pa nakontento doon. Nagpapako siya doon sa krus. Dahil ang paniniwala niya, yun ang the right way to follow Jesus. Minsan nakakalungkot isipin po, kapag mahal na araw, may mga makikita ka. Ang akala ng tao, yun ang right way para mawala ang kanyang kasalanan. Sabi nga dun sa Hosea, my people are perished because of lack of knowledge. Wala silang kaalaman. Hindi po natin mabubuhat itong krus na sinasabi ng Diyos hanggat yung number 1 na tinaikap natin, hindi mo nagawa. Yung deny yourself. Kailangan gawin mo muna yung una bago mo mabuhat tong krus na ito. Alam niyo po, kung hindi mo ginawa yung una, maaaring tignan mo lang yung krus na yan. Maaaring titimbangin mo, mabigat kaya ito o magaan. Kasi ano ka hindi mo sinunod yung una eh. Pero kung sinunod mo yung una, kayang-kaya mo yan, nabuhatin. Hindi tayo binigyan ng Diyos na mabigat na krus hindi natin kayang dalhin. Dahil siya mismo, ginawa niya ito. Kayang-kaya natin dalhin. Hindi binigyan si Alex na malaking krus na malaki pa sa katawan niya. Hindi niya makakaya yun. Alam niyo, binigyan tayo ng Diyos ng isang krus, iba-iba. Pero pagdating sa pagbuhat, pantay-pantay yan. Walang mabigat. Ano po, minsan, sa pagbuhat sa krus, para bang pasan mo ang mundo minsan. Hindi lang krus, mundo, pasan mo. Sa bigat ng problema, sa bigat ng pagsubok na dumarating sa iyo, minsan, nadadapa ka. Pero hindi mo alam, ang Diyos, tinatayo ka uli. Kasama yung krus na yan para lumakad na kasama niya. Dumarating man ang mga pagsubok sa atin, dumarating man ang mga matitindi, mga sa tingin mo hindi ka aya-aya o hindi normal sa buhay mo ang mga dumarating na ito.
Pero ang isa ko lang masasabi, wag mong bitawan yung krus na yan. Wag mong bitawan. Nadapa ka man, bumangon ka. Lumakad ka. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 10:38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kailangan buhatin mo yon. Alam niyo po, sa pagbuhat, kahit anong bigat niyan, kailangan buhatin mo. Taking up the cross is about suffering. Yung pagbuhat sa krus ay isang suffering. Taking up your cross refers to giving your whole life to God, as Jesus was about to give His life for us. This involves bearing burdens, but it is deeper than that. It is a total dedication of life. Our whole life is given to His service in anything He says. Following Him then requires to live, and He lived His life. Alam niyo po, binigyan po tayo ng isang ehemplo. Nung ipako sa krus ang ating Panginoong Yesus, maraming hirap ang ginawa, paghihirap. Pinahirapan siya doon sa krus upang ikaw ay maligtas. Kung sinusunod mo ang Diyos, kailangan sundin mo kung ano ang gusto niya. Kahit anong bigat niya, anong paghihirap yan. Kinaya niya yan ng ating Panginoong Yesus Ang sabi sa 1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na dapat tularan. Kinakailangan, tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Ano mang hirap yan, napagtagumpayan na niya Kasama tayong namatay sa krus. Huwag mong isipin mabigat ang binibigay niya sa iyo. Hindi. Kayang-kaya mo. Ikaw lang ang nagpapabigat doon sa pagpasan mo sa krus. Minsan na iniisip natin nung magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, doon dumami yung problema natin Mas matitindi mga pagsubok na dumarating kaysa dati. Di ba? Alam mo po, kasama ito. Bahagi ito sa pagsunod mo sa Diyos. Yung paghihirap na ito. Ang Diyos, nais niya na buhatin mo yung krus na yan. Ano man ang hirap na danasin mo dito sa mundong ito, nais ng Diyos, dala-dala mo yung krus na yan. Alam niyo po, kapag buhat-buhat mo na yung krus, sumusunod ka sa Panginoon. Ang Diyos, nandito ang Diyos, binubuhat mo yung krus na yan. Hanggang makarating ka sa pahanan ng krus, pahanan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa iyo, anak, akin na yan. Tapos na. Dapat buhatin mo yung krus hanggang sa huling hininga mo. Ang Diyos ang magsasabi sa iyo, anak, akin na yan. Tapos na ang paghihirap mo. Ano ba ang sabi doon sa Pahayag 21:4? At papahirin niya ang kanilang mga luha, walang kamatayan, walang dalamhati, pagiyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga kapatid ko, ano man ang hirap na dinadananas natin ngayon, huwag tayong bumitiw. Huwag mong bitawan yung krus na yan. Ito yung pangako ng Diyos. Naghirap ka man sa mundong ito. Pagdating sa langit, tatanggalin ng Diyos ang luha mo. Dahil nagtagumpay ka. Amen?
Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Taking up the cross is about full surrender. Kaya na sinabi ko, Christ surrender Himself. Kinakailangan, isurrender din natin ang ating sarili sa Diyos. Alam niyo ba kung hindi ginawa ng Diyos yun? Minsan pagka nanonood tayo ng yung pagka mahal na araw, yung pagpako sa krus, para bang bigat na bigat ka. Bakit si Kristo hindi ginawang siya'y lipulin itong mga taong ito? Di ba? Makita mo kung paano kinutya ang ating Panginoong Yesus. Kung paano sinaktan. Halos hindi na makilala siya tao sa pagpapahirap sa Kanya. Ginawa niya ito. Kung hindi niya ginawa ito, hindi ka maliligtas. Amen? Ginawa niya ito para sa iyo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkataang tao, upang maligtas ka lang. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa tao. We have to surrender to Him in everything. Ano ba yung dapat nating surrender sa Diyos? Mga oras natin. Mga oras nating ginugugol na wala namang kabuluhan. Nasasayang yung panahon mo para paglingkuran ng Diyos. Kung ano yung mayroon ka. Yung talento natin, ginagamit natin ang talento sa ibang paraan. Pero sa Diyos, hindi natin magamit. So we have to surrender everything sa Diyos. Dahil ginawa niya ang Diyos na nagpakahirap sa krus upang ikaw ay maligtas. Dapat gawin natin na surrender natin ang ating sarili. Ang pag-surrender, hindi po isa lang na ganito. Sa battle po, pag-surrender, nakaganon ba? Isa lang. Kasi kung isa lang, iisipin ng kaaway, meron kang binubunos sa kabila. Di ba? Eh kung dalawa, ano pang bubunutin mo? Nakataas ka, paaba yung gagamitin mo sa baril? Hindi. Ganon din sa Panginoon. Pag surrender mo sa Panginoon, hindi isang kamay, ibig sabihin, dalawang kamay, 100%, isurrender mo ang iyong sarili. Surrendering your life means following God, led without knowing where He is sending you. Following God's lead without knowing where He is sending you. Huwag yung gusto mo kung saan ka dadalhin. Antay mo ang Diyos kung saan ka dadalhin. Hindi yung sarili mo, i-disisiksik mo doon sa gusto mo. O gusto ng Diyos, o Irene, doon ka sa dadalhin kita sa Africa. Eh gusto mo sa Amerika. Diba? Antayin mo ang Diyos. Huwag kang magmadali. Surrendering means waiting for God's timing without knowing when it will come. Timing, God's timing. Hindi yung timing mo. Siguro, minsan sinayano natin, siguro timing na ng Lord to, na pupunta ako doon. Ngayon pala, timing mo lang. Kaya ikaw ay napapahamak. Antay mo yung time ng God. Kasi minsan, gusto mo maging pastor kagad eh. Gusto mo umahawak ng isang ministry kagad eh. Pinipilit mo yung sarili mo na hindi naman po pwede. Antay mo yung oras mo sa Panginoon. Kung ano yung desire ng puso mo, ibibigay ng Lord yun. Ayon sa kanyang kalooban. Hindi mo kalooban yun. Kalooban ng Diyos.
Surrendering yourself means expecting a miracle without knowing how God will provide. Naranasan niyo na ba yun? Gusto magmiraklo, gumawa ng miracle ng Diyos sa iyo. Para bang, alam mo na eh. Parang nalalaman mo na yung pagbibigay ng miracle sa iyo ng Panginoon. Kasi alam mo, minsan, merong kang ini-expect na sa kapatid, ay, bibigay siguro sa akin ng kapatid na yan. Alam mo na eh. Hayaan mo ang Diyos magbigay sa iyo. Huwag kang mag-expect doon sa in-expect mong taong magbibigay sa iyo ng mga gadget. Eh kung hindi ka binigyan, hindi ka masasaktan. Kasi in-expect mo eh. Hayaan mo ang Diyos na mag-expect, magbigay. Yung pong pangapat nating tatalakayin yung a challenge to follow our Savior. Let Him follow me, sabi ng Panginoong Yesus. Mahirap ba na sumunod sa Panginoon? Minsan, iniisip natin napakahirap sumunod sa Panginoon. Maraming bawal sa pagsunod sa Panginoon Talagang maraming bawal ang ayaw ng Panginoon. Kaso tayo, hindi natin mabitaw-bitaw yung mga bawal na yun. Kaya, hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Following Jesus is easy when life runs smoothly. Our true commitment to His revealed during trials, Jesus assured us that trials will come to His followers. Mangyayari po yun, yung mga pagsubok darating sa atin. Expect po na natin yun. Sabi niya sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, kinakailangan, lakasan natin ang ating loob. Darating yon sa pagsunod mo sa Diyos. Yung kapighatian na yon. Pero, napagtagumpayan ng Diyos, ni Kristo, ang mga ito. Alam niyo po, magagawa mo yung pagsunod sa Diyos kung ginawa mo yung una at yung pangalawa. Makakaya mo na sumunod sa Diyos. Kung isa lang yung nasunod mo doon, yung pangalawa wala, never ka makasunod. Makasunod ka. Ilang araw lang, wala ka na. Hindi ka na makasunod. Pero kung ginawa mo yung una, yung pangalawa, yung deny yourself, take up your cross, makakasunod ka sa Diyos. Alam niyo po, nang maano ko ito, yung binabasa ko ito, napakatalino ng Diyos. Matalino ang Diyos. Nasa sequence yung sinabi niya. Hindi yung inuna niya yung sumunod ka sa akin, tapos bago mo bubuhatin yung cross mo. Hindi. Ang ginawa ng Diyos, nasa sequence. Napakatalino ng Diyos. Only the saved can follow Jesus. Amen? Yun laligtas ang makakasunod sa Diyos.
Because the Holy Spirit indwelling with us. Dahil yung Espiritu na binigay sa atin ng Diyos, ang siyang nananahan sa atin. Kaya tayo nakakasunod sa Diyos. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang Panginoon mo, sarili ng tagapagligtas, nanahan na yung Espiritu sa atin. Dati-dati patay yung Espiritu yan. Kaya hindi ka makasunod sa Diyos. Nung tinanggap mo siya, nagkaroon ng buhay yung Espiritu yan. Kaya ka nakakasunod sa Diyos. Following Christ may lead through difficult places. Ito po. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring umantong sa pamamagitan ng mahirap na kalagayan o sitwasyon. Yung pagsunod mo sa Diyos. Na kailangan nating mamili. Ano ibig sabihin rito? Isang halimbawa po, mayroon po tayong inahangahan na artista. Napag-usapan po namin ni Kuya ito. May isang Kristiyanong artista. Halimbawa si Piolo Pascual. Sikat na sikat yan. Di ba? Alam natin, Christian yan. Di ba? Tapos makikita natin, nakakalungkot isipin, makikita natin na nakikipaghalikan in front of the camera. Sabihin natin, trabaho lang yan. Di ba? Sabihin natin, trabaho lang yan. Pero binigyan tayong Diyos na limitasyon sa trabahong yan. Ibig sabihin, hindi ko sila kinokondem. Ibig ba sabihin na tinotolerate ng church, ng isang church, ang ginagawa niya? Alam niyo po, binigyan po tayo ng limitasyon ng Diyos. Mamili ka kung iiwanan mo yan o manatili ka. Marami pong artista, give up nila yung karir nila. Alam na alam nyo. Give up. O kaya naman, sa isang sundalo. Pwede ba ang isang Kristiyano sundalo pupunta ng gera? Kristiyano na. Pwede ba? Tahimik. Alam niyo po, meron po tayong limitasyon. Maaring sundalo ka, sabi nga ni Kuya, yung pwede kung idepensa mo yung bansa mo. Yung aggressor mo, ngayon, ikaw, ide-defense mo yung bansa mo. Maaring meron ganon. Pwede. Pero iba na kung ikaw ay lulusob doon sa mga kaaway mo. Ano ba sabi? Huwag kang papatay. Sabi, Pastor, ano lang yan Trabaho lang Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang papatay. So kinakailangan, meron tayong limitasyon sa sarili natin. Sabi sa Bible, yung ano man ang kalalagay mo sa buhay, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, manatili ka doon. Ibig sabihin, tinawag ka ng Diyos nung ikaw ay sundalo. Bago mo pa tinanggap ang Panginoon, sundalo ka na. Kung may pagkakataon na umalis doon, umalis ka. Mayroon kang mamili ka Ito ay napakahirap na sitwasyon sa pagsunod sa Panginoon.
Halimbawa na lang, bigyan namin sa pamilya mo. Mayroong magnanakaw. May magnanakaw. Sabi mo, papasukin mo siya, no? Kunin mo na yung mga ano mo. Ngayon, ang mga magnanakaw, pinapatay. Yung bago magnakaw, patayin muna. Diba? Nababalitan na natin yan. Ano bang gagawin mo bilang padre ng pamilya? Pabayaan mo na lang yung pamilya mo. Papatayin sila. Ganun ka na lang, magpipray ka na lang. Kasi, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng mga sitwasyon, mayroong dapat kang gawin. Ibig sabihin, of course, depensahin ko yung pamilya ko. Ayaw mo ba na patayin sila na wala ka nang ginagawa? Depensahan ko. Love yourself as you love your neighbor. Diba sabi ng Panginoon? Mahalin mo yung sarili mo. Iaaba mo ba yung sarili mo? Patay mo na ako, magnanakaw. Hindi. Siyempre, mahal ko yung sarili ko, depensahan ko. Kaya po napakahirap po sa mga sitwasyon na gano'n. Isipin mo, gagawa ka ng kasalanan pag ginawa mo yon. So, yun po yung pagsunod natin sa Panginoon. Kung gusto mo maging disipulo ng Panginoon, gawin mo lahat kung ano yung gusto niya para sa iyo. Bilang conclusion po, accepting this challenging invitation makes life meaningful. Totoo yun. Pag in-accept mo yung gusto ng Panginoon, magiging makahulugan ang buhay mo. Ngayon, will you accept these challenges of discipleship? Gusto mo ba yung invitation na ito bilang disipulo ng ating Panginoong Yesus? Konti lang nag-amen, ha? Mahirap ba? Kaya mo bang talikuran ang mga bagay na hadlang sa pagsunod mo sa Diyos? Kaya mo bang talikuran? Kasi ito yung mga nagiging hadlang kung bakit hindi tayo nag-grow. Maliit na bagay, nakakalungkot isipin, ito yung ginagawa lagi ng dyablo sa atin upang hindi tayo sumunod sa Diyos. Yan ang nais ng dyablo, yung huwag tayong sumunod sa Diyos. Okay, maniwala ka lang sa Diyos, sabi ng dyablo, pero huwag ka sumunod. Pwede ba yun? Kinakailangan gawin natin ang mga bagay o talikuran natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Sabi mo, simpleng bagay lang to, pero napakalaki. Napakalaki sa Diyos. Yung mga bagay na malilit na sinasabi mong chismis lang to or galit lang to, mawawala rin. Pero nandiyan pa rin yung galit na yan. Alam mo po, sa isang church, nakipagkasundo ka na, pero hindi nawawala yung galit na yan. Nandiyan pa rin. Hindi totoo yun na pinatawad ko na siya, pero hindi. Kasi, nandiyan pa rin yung galit. Yung galit na yon ang siyang umahadlang kung bakit hindi ka makasunod sa Diyos. Isipin mo, napakalit lang yan. Hindi, malaki sa Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, 100%, isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Kaya itong oras na ito yung time. Ito yung time. Hindi bukas para isurrender mo yung buhay mo
Malay mo, bukas wala ka na. Isusurrender mo ba yung buhay mo? Ganon din, salvation is today, not tomorrow. Kaya lagi kong sinasabi sa mga binibiyas ko, ang kaligtasan, ang pagpapatawad ay ngayon, hindi bukas. Malay mo, bukas wala ka na. Malungkot ang kasasapitan mo. Kaya, meron po mga bago rito. Mga bisita. Itaas po yung kamay ng mga bisita. Meron po. Amen. Alam niyo po, mahal kayo ng Panginoon. Hindi coincidence yung pagpunta niyo rito. Ang Diyos, kayo din na rito upang makinig sa kanyang salita. Gaya ng sinabi ko, ang kaligtasan ay hindi bukas. Boy, sabi mo, bukas ko na lang tatanggapin ng Panginoon. Hindi. Ang kaligtasan na ngayon. Sa mga bago po, mga bisita natin, do you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Sa oras na ito, ang Diyos nangungusap sa iyong puso. Nais mo bang tanggapin ang Panginoon sa oras no bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas? Hindi po pinipilit to. Hindi po pinipilit. May free will kayo. It's just like a gift. Binigyan ka ng regalo, nasa sa yun kung tatanggapin mo o hindi. But this gift na inaanok ng Panginoon, pinakamahalaga sa lahat ng mga gift, ito yung kaligtasan mo.